Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa mga maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay significant. Sa dami ng mga bagay na dumadaan sa ating buhay araw-araw, trabaho, responsibilidad, relasyon, pangarap, problema, minsan hindi na natin alam kung ano ba talaga ang mahalaga, kung ano ba talaga yung significant sa buhay natin. Nalulunod tayo sa mga ingay ng mundo, sa pressure ng tagumpay, sa pagkukumpara ng sarili sa iba, at sa takot na hindi sapat ang ating ginagawa. Unti-unti, nakakalimutan natin kung sino tayo at kung gaano tayo kahalaga sa mata ng Diyos. Kaya napapanahon ang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon sa panahong ito ng Adbyento. Isinalaysay ni Jesus ang talinghaga ng pastol na may 100 tupa, ngunit iniwan ang 99 para hanapin ang isa na nawala. Sa panahon ng mundo, para namang hindi praktikal, bakit iiwan ang marami para lang sa iisa? Pero alam nyo, sa mata ng Diyos, walang maliit, walang nakakalimutan, walang hindi mahalaga. Dahil sa harap niya, ang bawat isa ay may halaga. Mahalaga ang bawat isa. Iyan ang salitang bumabalot sa buong Ebanghelyo natin ngayon. Ito ang salita ng gusto ng Diyos na marinig natin muli, lalo na ngayong panahon ng Adbyento. You are significant, you are important, mahalaga ka. Sa mundo na sukatan ay performance, ganda, yaman, posisyon at influence, madaling isipin na tayo walang kwenta kung tayo ay tahimik lang, hindi sikat o hindi accomplished. Pero alam nyo, sa mata ng Diyos, sapat na ang katotohanang ikaw ay kanyang nilikha, minahal, at patuloy na hinahanap kahit ikaw ay lumayo. Mga kapatid, sa talinghaga, hindi lang basta hinanap ng pastol ang nawawalang tupa. Ito ay tanda ng pagmamalasakit. Ito'y tanda ng pagtitiis at pag-asang hindi nauubos. Na sa bawat hakbang ng paghahanap, naroon ang puso ng Diyos na nagsasabing, hindi ako titigil hanggat hindi kita muling nakakasama. Napakasarap sanang pakinggan. Pero ang tanong, naniniwala ba tayo? Naniniwala ba tayo na ganoon tayo kahalaga sa Diyos? Minsan kasi, mas pinapaniwalaan natin ang sinasabi ng mundo na kapag tayo ay nagkamali, hindi na tayo karapat-dapat. Na kapag tayo ay nasaktan o nagkasala, wala nang lugar para sa atin. Na kapag hindi natin natupad ang inaasahan ng iba, wala na tayong silbi. Pero ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Hindi siya sumusuko sa atin. Hindi siya bumabase sa performance natin. Mahal niya tayo, hindi dahil mabait tayo, kundi dahil siya ang kabutihan mismo. Kaya nga mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, inaanyayahan tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya. Hindi dahil takot tayong mahuli, kundi dahil alam natin na sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na pagtanggap at halaga. Kung ikaw ay nasasaktan, nalilito, nagtatago o nawawala, pakinggan mo ang tinig ng pastol. Hindi ka ipagpapalit sa marami. Hindi ka nakakalimutan. Hindi ka lang bilang sa isang istatistika
isa kang minahal na anak. At kung alam mo na ikaw ay mahalaga, tanungin mo rin ang sarili mo. Ang tingin mo ba sa iba ay ganoon din? Baka kasi may mga taong hindi mo pinapansin dahil hindi sila mahalaga sa iyo. They are insignificant others. Baka nga may mga kaibigan, kapamilya o katrabaho na tila hindi mo na naririnig dahil feeling mo hindi sila kasing bigat ng iyong sariling problema. Paalala ng Ebanghelyo, sa Diyos walang maliit, walang hindi mahalaga. Ang isa na nawawala ay kasing halaga ng 99 na naiwan. Ang panawagan ngayong panahon ng Adbyento ay dalawa. Una, alalahanin mo na ikaw ay mahalaga. At ikalawa, ipakita mo rin sa iba na sila ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pakikinig, ng pag-unawa, pagpapatawad, at pagbibigay ng oras at puso, nagiging mukha tayo ng pastol na patuloy na naghahanap at nagmamahal. Sa ganitong paraan, tunay tayong naghahanda hindi lang para sa Pasko, kundi para sa muling pagdating ng Diyos sa ating mundo, sa ating buhay, sa ating puso. Magnilay tayo. Tanungin natin yung sarili natin. Sino ang isang tao sa buhay natin ngayon na tila nakalimutan ng mundo? At paano natin maipaparamdam sa Kanya na siya'y mahalaga? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong walang sawang paghanap sa akin. Sa bawat pagkakaligaw, sa bawat kahinaan, sa bawat pagkalimot ko, sa sarili kong halaga, naroon ka. Naghahanap, nananabik, nagmamahal. Turuan mo po kami na tanggapin ang pagmamahal mong walang kondisyon at ipadama ito sa mga taong nakalimutan sila rin ay mahalaga. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.